أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, humingi tayo ng pasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil naabutan po natin ang araw ng Jum'ah na magandang ating mga pakiramdam, magandang ating mga katawan, dahil ito ay binigay sa atin ng Allah ng magandang katawan, magandang pag-iisip, magandang pagsasalita, magandang paglalakad, kung saan natin gagamitin. Bakit ba tayo binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng katangian? Magandang pagkarinig natin, na bigyan tayo ng Allah ng magandang isip. So, ibig sabihin na may dahilan kung bakit nilikha tayo ng Allah. Binigyan tayo ng Allah. Itong binigay sa atin ng Allah ay hindi ito utang. Hindi ito utang, kundi binigay sa atin ng Allah na libre. Maliban lang, ang pinahiram lang sa iyo ng Allah ang inyong hininga, kaluluwa. Dahil may araw na hindi natin alam o hindi natin malalaman kung kailan tayo babawian ng buhay. Hindi natin alam, baka sa pagtulog natin na doon na pala tayo babawiin ni malakal maut. Pero ang importante sa isang tao ay magagawa niya o sumikap sa kanyang paggawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pagsasaliksik ng kaalaman na ito ay pinaka-importante sa ating sarili. Hindi lang sa ating sarili, sa ating mga pamilya o sa ating mga anak. Alhamdulillah, tuwing Friday ay meron tayong bakanting oras para upang makapunta tayo dito sa Islamic Center. Yung bakanting oras natin, day off natin sa tuwing Friday, ay pwede natin ipahayag o kapag sa tuwing wala kang pasok, pwedeng pumunta ka dito sa Islamic Center. Mag-aral. Yung iba, kahit may day off, hindi naman pumupunta. Tinatamad. Mas gusto na lang yung matulog na lang kaysa magsasaliksik ng kaalaman. Alam niyo mga kapatid, napaka-importante sa isang tao siya ay magsasaliksik ng kaalaman. Alam niyo kung bakit? Dahil napakalaking gantimpala, reward na ibigay sa atin ng Allah. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan illa al-jannah." Tingnan mo, Jannah. Anong ibig sabihin ng Jannah? Paraiso. Sino man ang tumahak ng landas upang magsaliksik ng kaalaman, padadali ng Allah sa kanya ang daan patungong Jannah o paraiso. Tingnan mo, napakalaking regalo na ibibigay sa atin ng Allah. Kapag isang tao ay siya ay magsasaliksik, siya ay mag-aral patungkol sa Islam. Kapag natuto siya ay sa buhay niya. Diba? May mga tao din na, pero hindi naman lahat, natuto sila, meron silang pinag-aralan,
pero hindi naman nila isinabuhay. Halimbawa, marunong ka magsala, pero hindi mo naman sinabuhay. Hindi mo itinuro sa inyong pamilya o anak. Ha? So yan po napaka-importante sa ating buhay, sa ating mga sarili. Hindi lang dito sa mundo, kundi pati na rin sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid, napakalaking nakapatong sa ating mga balikat. Alam mo kung bakit? Dahil tayo yung magtutuwid o magtuturo sa ating mga anak, sa ating mga asawa. Ha? Tayo yung mag-adjust sa kanila kung paano natin sila itutuwid sa kabutihan. Sa paggawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Dahil sinabi ng Allah sa suratul Tahrim, sinabi ng Allah, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tingnan nyo. So napakalinaw sinabi ng Allah. Ilayo ninyo o iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya. Sino ang inyong mga pamilya? Iligtas ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga pamilya, anak o asawa sa apoy ng impyerno. Allahu Akbar. Minsan may mga magulang, hindi naman lahat, dahil sa pagkapasok nila sa impyerno, dahil sa kanilang anak na bubuhay sa mundo, na hindi nila natuwid. Yung mga anak nila ay gumagawa ng hindi mabubuti. Yung mga anak nila ay gumagawa ng labag sa batas ng Islam. Halimbawa, tulad ng pagnanakaw, pagsisyabu, pag-iinom ng alak. Diba? Dahil sa pagkapasok mo sa impyerno, dahil sa hindi mo itinuwid ang iyong anak sa kabutihan, alang-alang sa Allah. Tulad ng sinabi ko sa inyo nung nakaraan, Friday, na kapag namatay ang isang tao, lahat ng kanyang mga gawain ay mapuputol. Mapuputol ang kanyang gawain maliban lang sa tatlo. Maliban sa tatlo. So ano yung unang-una? Pagbigay ng sadaqatul jariyah. Pagbigay ng kawang-gawa. Halimbawa, ikaw ay mayaman, milyonaryo. Halimbawa, si bro mayaman, milyonaryo, si bro. So, kailangan, kung mayroon mga taong nangangailangan, lalo na yung mga mahihirap na walang kakayanan. O halimbawa, si bro nagpatayo ng masjid. Si Bro Abdul Hamid, halimbawa, nagpatayo ng masjid. O meron siyang sariling masjid. Dahil yung masjid na pinatayo niya ay sariling pera na binigay sa iyo ng Allah. Sa dami nagsasala sa inyong masjid, Bro Abdul Hamid, gano'n din kadami ang inyong gantimpala sa Allah. Mo. Meron kang makukuha doon na gantimpala dahil sa dami nagsasala doon. Kung hindi dahil sa Allah, hindi dahil sa iyo, bro, walang magsasala doon kasi hindi ka nagpatayo ng masjid doon. Pero dahil sa kawang-gawa, pagbigay mo ng sadaqatul jariyah, ay yung gawain na yun, hindi na yun napuputol. Kahit namatay ka. Sa tuwing may nagsasala doon sa inyong masjid, patuloy pa rin ang inyong gantimpala. Tingnan mo, mashallah. So napakalaking halaga ang pagbibigay ng sadaqatul jariyah, kawang-gawa. Minsan sa atin, hindi naman lahat kinukurakot niya ang kanyang kayamanan. So bakit pa ako magbigay ng sadaqatul jariyah? Pinaghirapan ko naman ito, pinagpawisan ko naman ito. Halos tumulo yung ilong ko, tumulo ng dugo. May mga ganun na mga tao na pinagsingit nila ang kanilang mga kayamanan. So ano yung pangalawa? Na hindi mapuputol ang iyong gawain kapag namatay ang isang tao? Yung meron kang kaalaman sa Islam na itinuro mo sa kapwa mo. So habang itinuturo mo sa kapwa mo, hanggang sa natuto siya at tinuro din niya sa kabila. Hanggang sa kumalat. Halimbawa si bro, tinuruan niya ako. Natuto ako, itinuro ko naman doon at hanggang sa natuto naman sa tinuro. Hanggang sa dumadami ang iyong gantimpala.
Ha? So meron kang reward doon sa tuwing itinuturo mo o pinapahayag mo ang iyong kaalaman sa Islam. So ano yung pangatlo? Ano yung pangatlo? Ano yung pangatlo? Meron kang anak na waladun salih. Meron kang mabuting anak. Ha? Meron kang mabubuting anak. Masya Allah. Swerte natin. Sana amin. Ipagdua natin sana. Kapag manganak ka, sana ay maging mabuti ang iyong anak sa paglaki. Waladun salih. Ha? So nakadepende sa kanyang mga magulang kung paano niya ituwid ang kanyang mga anak o ang kanyang mga asawa. Ha? Minsan naman, hindi naman lahat, pero meron naman mga anak na pasaway o yung mga asawa nila pasaway. Ha? Ikaw pa nga yung nagmamalasakit sa iyong asawa, ikaw pa yung galit. Ha? Ikaw pa yung sumusuway sa iyong asawa. Magpasalamat ka sa Allah dahil nakatagpo ko ng lalaking nagmamahal sa iyo. Mabuti ang kanyang puso, mabuti ang kanyang isip, tapos ikaw ay sumusuway sa iyong asawa? Allahu Akbar. Ha? Ano gusto mo sa mapapangasawa mo? Yung lalaking barubado, lalaking nanununtok, yan na bang maging mangyari sa iyo? So ang tao mahirap ituwid sa kabutihan. Pag ituwid mo, siya pa yung galit. Kapag nakatagpo ng isang lalaking masamang ugali, isisismis sa kabila. Ganito, yung asawa ko, walang pakialam sa akin. Allahu Akbar. Yung asawa ko, hindi nila kami inalagaan ang aking anak. Ha? Pero kapag ang napangasawa mo, yung lalaking mabuti ang kanyang puso, kanyang kalooban, kapag inalagaan ka ng maayos, ikaw pa yung maging masama. Allahu Akbar. Ikaw pa yung maging masama. Minamasama ka pa. Yung iba sasabihin na, huwag mo na akong pakialaman kasi ganito. Hindi mo pa ako napangasawa, gawain ko na yan dati. Halimbawa, Halimbawa, ikaw ay naglalantag ng aura, katawan. Huwag mo na akong pagbawalan kasi sanay na ako sa mga ganun. Wala namang lalaking magkagusto sa akin kasi may asawa ko. Ha? So, ganyan yung minsan yung sinasabi nila. Yung iba, ganyan yung sinasabi nila. So, yun mga kapatid. Alhamdulillah, mga sister, magpasalamat kayo sa Allah. Sa inyong asawa, na mabait ang iyong asawa. Mabait pakikitungo, hindi lang sa inyo, pati sa inyong mga magulang. Mahirap na kayo makahanap ng mga ganun na mga lalaki. Ganun din sa mga lalaki. Mahirap din kayo makahanap ng babaeng ganun. Imbis na nakatagpo kayo ng isang babaeng nagmamahal sa inyo, magandang pakikitungo, so huwag nyo na sayangin. Dapat bawat isa ay magtutulong-tulungan sa paggawa ng kabutihan. Ang pinakamainam sa mga tao o mag-asawa ay nagtutulungan sila sa kabutihan. Nagtutulungan sila sa isa't isa. Dahil sinabi ng Allah sa Suratul Ma'idah, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Allahu Akbar. Napaka ganda na sinabi ng Allah.